Ngayon ay titingnan po natin ang isa na namang karumal-dumal na totoong kwento ng krimen tungkol sa isang pamilya kung saan namatay ang dalawang miyembro. Sa una ay inakalang ito ay dahil sa sakit. Gayunpaman tulad ng sinasabi ng ilan, ang mga doktor ay parang mga Diyos. Sa kwentong ito, kung hindi sineryoso ng mga doktor ang sitwasyon, hinding-hindi mahahanap ng pamilya ang hustisya. Ito ay isang kwento ng isang pagpatay na nilito hindi lamang ang pulisya kundi pati na rin ang mga doktor. Ang kwento ay tungkol kay Kamal Khan Shah na nakatira sa Santa Cruz, Mumbai. Si Kamal Khan ay nagkaroon ng masaya at masaganang buhay kasama ang kanyang asawang si Kajal at ang kanilang dalawang mga anak. Noong August 2022, biglang nagkasakit si Kamal Khan. Sumasakit ang kanyang tiyan at patuloy na nagsusuka. Agad siyang tumawag sa kanilang family doctor na nagreseta sa kanya ng ilang gamot at pinayuhan siyang kumain lang muna ng magagaan na pagkain gaya ng lugaw at sopas sa loob ng ilang araw. Sinunod ni Kamal Khan ang payo at ininom ang mga gamot na nagpaginhawa sa kanya sa loob ng 1 o 2 araw. Ngunit pagkatapos nagsimulang muli ang kanyang pagsusuka at pananakit ng tiyan. Tila hindi gaanong nakatulong ang mga gamot at humigit kumulang 10 araw ang lumipas ng ganito. Noong gabi ng August 22, 2022, bandang 12:30 ng madaling araw, nakaranas ng matinding pananakit ng tiyan si Kamal Khan. Ang kanyang asawang si Kajal ay labis na nag-aalala at agad siyang isinugod sa sikat na ospital ng Mumbai sa Mumbai. Na-admit si Kamal Khan at nagsimula ang mga medikal na pagsusuri. Batay sa mga test results, sinimulan ng doktor ang kanyang pagkagamot. Lumipas ang mga araw ngunit walang improvement sa ang kalagayan ni Kamal Khan. Ang kanyang mga organs ay sunod-sunod na nanghihina. Sa kabila ng pagsisikap ng doktor, sa huli ay nabigo silang mailigtas si Kamal Khan. Noong gabi ng September 19, 2022, binawian ng buhay si Kamal Khan dahil sa multiple organ failure. Sa edad na 46, biglang pumanaw si Kamal Khan sa mundong ito. Ang kanyang asawang si Kajal ay umiiyak ng husto na ang buong ospital ay nagkagulo. Agad na nakarating sa ospital ang malalapit na kamag-anak at kaibigan, kabilang ang mga kapatid na babae ni Kamal Khan na sina Kavita, Ismita at Nihal at ang kanyang matalik na kaibigang si Hitesh Jain. Sa gitna ng kaguluhan may iyakan, pakikiramay at pagkahanda na maiuwi ang katawan para sa libing. Maraming oras na ang lumipas sa ospital at sa wakas ay hiningi ni Kajal at iba pang mga kamag-anak ang katawan ni Kamal Khan. Gayunpaman dito nagbago ang lahat. Sinabi ng isang junior doctor na hindi nila maibibigay ang katawan ni Kamal Khan sa kanila dahil maraming hinala ang kanilang senior doctor tungkol sa pagkamatay nito at ipinaalam na ito sa pulisya. Nagulat at nataranta ang lahat. Hindi maintindihan ang nangyayari. Ano ang pinaghihinalaan ng doktor at bakit siya tumawag ng mga pulis. Sa panahon ng paggamot kay Kamal Khan, maraming pagsusuri ang isinagawa, kabilang ang pagsusuri sa dugo. Sinuri ng isang senior doctor ang ulat na ito at nalaman na ang mga antas ng metal sa katawan ni Kamal Khan ay abnormal na mataas. Sa partikular, ang antas ng arsenic ay 400 times na mas mataas kaysa sa normal at ang antas ng thallium ay 365 times na mas mataas. Ayon sa medical science, kung ang mga antas ng arsenic at thallium sa isang katawan ay mas mataas kaysa sa normal, kumikilos ang mga ito bilang mga lason. Ang katotohanan na ang mga antas na ito ay napakataas sa katawan ni Kamal Khan ang nagbunsod sa senior doctor na maghinalang may foul play. Ang mga mataas na antas na ito ay hindi tumataas ng kusa. Tataas lamang ang mga ito kung ang mga nakakalasong sangkap na ito ay sadyang ibinibigay sa biktima. Nang makita ang labis na dami ng mga kemikal na ito sa katawan ni Kamal Khan, naghinala ang senior doctor na may sadyang lumason sa kanya. Sa makatuwid, kaagad pagkatapos malagutan ng hininga si Kamal Khan, agad itong ipinaalam ng doktor sa mga pulis. Dumating ang mga otoridad at sinimulan ang kanilang investigasyon. Ibinahagi ng mga doktor ang kanilang opinyon. Nagpapahayag ng hinala na ang mga kemikal na ito ay ibinigay kay Kamal Khan externally at kung sino man ang taong ito ay tangka siyang tapusin sa isang misteryosong paraan.
Ibig sabihin ito ay isang silent murder. Pagkatapos nito, inusisa ng pulisya ang kanyang asawang si Kajal, ang kanyang mga kapatid na babae na sina Kavita, Ismita at Nihal, at iba pang mga kamag-anak at mga kaibigan. Gayunpaman wala silang nakitang anumang bagay, bagamat sa kilos, ekspresyon at galaw ng katawan ng ilan sa kanila parang may tinatago. Ang mga pulis ay hindi nais na kumilos lamang batay sa hinala at nais na maunawaan ang buong kaso bago tanungin ang sinuman. Nagsagawa sila ng post-mortem examination, saka ibinigay ang katawan sa pamilya para sa final rites. Samantala, mas susing nagpatuloy ang buong investigasyon. Nang makita ang kabigatan ng kaso, ipinasa ito sa Crime Branch. Isinagawa ng Crime Branch ang pagsisiyasat na may masilan at metikulosong diskarte. Nagsimula sila sa pamamagitan ng pagkonsulta sa senior doctor mula sa Mumbai Hospital. Nagbigay ng kritikal na tanong tungkol sa kaso. Ang mga opisyal ay nagtanong kung posible bang si Kamal Kant ay kumain ng higit sa 400 times na normal na halaga ng arsenic at 365 times ang normal na dami ng thallium ng sabay-sabay. Nilinaw ng doktor na ang ganitong mataas na dosis ay hindi maaaring ibigay sa isahan lamang. Sa halip, ang mga kemikal na ito ay ibinigay ng paunti-unti, mahigit 2 hanggang 4 na buwan o mas matagal pa, sa pamamagitan ng pagkain, tubig o ibang paraan. Tanging ang ganoong matagal na pagkakalantad ay maaaring humantong sa napakataas na antas na matatagpuan sa katawan ni Kamal Kant. Ang mga opisyal ay nagtaas ng isang mahalagang alalahanin. Kung ang mga kemikal na ito ay ipinapasok sa pamamagitan ng pagkain o tubig, hindi ba mapapansin ng isang tao ang pagbabago sa lasa o hitsura? At saan maaaring makuha ng isang ordinaryong tao ang mga kemikal na ito? Bilang tugon, ipinaliwanag ng doktor na ang arsenic at thallium ay mga kemikal na kung ihahalo sa pagkain o tubig ay hindi nagpapabago ng kulay o lasa. Ni hindi mo malalaman na ang mga nakamamatay na kemikal na ito ay nasa iyong pagkain o tubig na pala at nagiging sanhi sila ng pagkasira ng iyong mga organs. Bukod dito, ang mga kemikal na ito ay ipinagbabawal sa kanilang bansa, kaya hindi ito mabibili ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, maaari itong makuha para sa ilang layunin ng negosyo sa pamamagitan ng pagsusumite ng nakasulat na aplikasyon sa ilalim ng mga partikular na kondisyon. Ang mga pahayag ng doktor ay nagtaas ng maraming katanungan para sa mga pulis at ang mga tanong na ito ay gumabay sa kanilang pagsisiyasat. Kung si Kamal Kant ay binigyan ng arsenic at thallium orally, kung gayon sino ang nagbigay ng mga kemikal na ito sa kanya? Hindi sila maibibigay ng sabay-sabay, kaya sino ang nag-orkestra sa plot na ito sa napakahabang panahon at bakit? At higit sa lahat, kung ang mga ordinaryong tao ay hindi nakakabili ng mga kemikal na ito, paano ito nakuha ng salarin? Sinimulan ng mga opisyal ang kanilang investigasyon sa direksyong ito, simula sa pamilya. Ang unang inusisa ay ang mga kapatid na babae ni Kamal Kant na sina Kavita, Ismita at Nihal. Sa unang pagtatanong na ito, may isiniwalat ang magkakapatid na sigurado silang sadyang tinapos si Kamal Kant. Ang investigasyon ay nagbigay ng bagong direksyon sa mga opisyal. Ang mga pahayag ng magkakapatid ay nagtaas ng mga hinala at nagbigay ng ilang mga dahilan para sa pag-aalala. Kaya sino ang utak sa likod ng karumal-dumal na gawaing ito? Sino ang naghalo ng mga nakamamatay na kemikal na ito sa mga pagkain at inumin ni Kamal Kant nang hindi na paghihinalaan? Paanong ang tusong taong ito ay nagawang isagawa ang pagtapos ng buhay ng patago? Mariing sinabi ni Kavita na ito ay sadyang pagtapos ng tao at ang pinaghihinalaan nila ay ang kanilang hipag na si Kajal. Mahinahong nagtanong ang mga pulis kung bakit ito ang kanyang paniniwala. Sagot naman ni Kavita dahil umano sa kaduda-dudang kilos ng kanyang hipag. Ito ay dahil sa pagkikiapid umano nito sa matalik na kaibigan ni Kamal Kant na si Hitesh Jain. Diniinan pa ng pulisya ang pagtatanong. Nagtatanong kung paanong ang isang bawal na relasyon na ito ay may kaugnayan sa pagtapos kay Kamal Kant. Sinabi ni Kavita na hindi niya alam, ngunit ang kanyang kapatid na si Kamal Kant ay ganap na malusog. Wala itong kahit isang karamdaman
Ngunit biglang nasira ang kanyang mga organs na humantong sa pagkakalagot ng kanyang hininga. Ang biglaang pangyayaring ito ay hindi matatanggap. Isa pa, mula nang ma-admit sa ospital ang kapatid nila, kakaiba na ang ikinikilos ni Kachal. Kahit nasa sitwasyong iyon, hinihingi nito sa kanila ang mga property papers, mga policies, mga account sa bangko at mga lockers ng kapatid nilang si Kamalkant. Nais ng pulisya na mangalap ng maraming impormasyon hanggat maaari mula kay Kavita. Dinagdag ni Kavita at ng iba pa niyang kapatid na may isa pang nangyari. 2 buwan na ang nakalilipas. Ang kanilang ina na si Sharda TV ay pumanaw din sa katulad na kay Kamalkant. Noong July, bigla itong nagsusuka at nakararanas ng pananakit ng tiyan. Katulad ni Kamalkant, na-admit rin ang kanilang ina sa ospital. Sumailalim sa pagkamot at sa kasamaang palad, hindi pa rin ito nailigtas. At tulad ni Kamalkant, nasira din ang kanyang mga organs. Ang mga pahayag na ito mula sa mga kapatid ni Kamalkant ay nagbigay sa mga opisyal ng isang malinaw na direksyon para sa kanilang pagsisiyasat. Sabi ni Kavita, malusog din daw ang kanilang ina. Wala umano itong karamdaman kahit sa kanyang mga kuko. Ngayon ay naghihinala na rin sila tungkol sa pagkawala nito. Matapos ang nakakagulat na impormasyong ito, agad na pinapunta ng pulisya si Kajal sa istasyon para sa pagtatanong. Ngunit wala silang nakuha mula sa kanya. Pagkatapos, sinuri ng pulisya ang mga detalye ng tawag ni Kajal at Hitesh Jain at napag-alaman na madalas silang nag-uusap, pagpapatunay ng hinala ng magkakapatid. Ang pagsisiyasat ay nagsimulang lumipat sa direksyong ito. Sinuri ng mga computer experts ng crime branch ang internet history ni Hitesh Jain mula sa mga buwan bago ang insidente at nalutas ang buong kaso. Si Hitesh Jain ay nakahanap ng mga kemikal na maaaring tumapos ng isang tao nang hindi nagtataas ng hinala. Si Hitesh ay mabilis na nahuli at inamin niya na siya at ang asawa ni Kamalkant na si Kajal ay magkasamang nagplano ng lahat. Kasunod nito, nahuli rin si Kajal at silang dalawa ay nagsimulang ibunyag ang buong katotohanan sa pulisya. Si Kajal ay anak ng isang malaking industrialista sa Sirad. Noong 2012, pinakasalan niya si Kamalkant na nakatira sa Santa Cruz, Mumbai at nagpapatakbo ng negosyo ng damit. Nagkaroon sila ng 2 anak, ngunit sa paglipas ng panahon nasira ang kanilang relasyon at si Kajal ay umalis sa bahay ng kanyang binan noong May 2021 at tumira sa kanyang ama. Ang dahilan nito ay si Hitesh Jain. Si Hitesh ay childhood friend ni Kamalkant at napakalapit nilang dalawa. Sa tuwing nag-aaway sina Kamalkant at Kajal, pumapasok si Hitesh para pakalmahin sila. Gayunpaman, hindi maganda ang intensyon ni Hitesh. Sinamantala niya ang mga pagtatalo ng mag-asawa at ipinagkanulo si Kamalkant. Si Kajal ay madalas na tumatawag kay Hitesh upang lutasin ang mga away nila ng asawang si Kamalkant at nagustuhan niya ang ugali nito. Sinasamantala ito nakiapit si Hitesh kay Kajal. Sa pag-unlad ng kanilang bawal na relasyon, lumabas ang katotohanan at nalaman ni Kamalkant at ng mga kapatid niyang babae ang tungkol sa pagtataksil ng dalawa. Nagdulot ito ng mas maraming away at umalis si Kajal upang manatili sa bahay ng kanyang mga magulang. Sina Kajal at Hitesh ay gustong magpakasal, pero noong una naisipan nilang hiwalayan ang kanilang mga asawa. Gayunpaman, nagbago ang kanilang plano nang mapagtanto nila na may malaking ari-arian si Kamalkant at gusto nila itong makuha, kaya't napagpasyahan nilang tapusin si Kamalkant. Nangalap ng impormasyon si Hitesh tungkol sa mga kemikal na arsenic at thallium mula sa internet. Nalaman niya na kung ang mga kemikal na ito ay pumapasok sa katawan ng isang tao, ang kanilang mga organs ay unti-unting masisira, nahahantong sa pagkalagot ng kanilang hininga. Bukod pa rito, ang mga kemikal na ito ay walang kulay at wala ring lasa. Ginagawa silang madaling ihalo sa mga pagkain o inumin. Ang malaking tanong ay kung paano makukuha ang mga kemikal na ito dahil ipinagbabawal ang mga ito sa bansa. Nakahanap pa rin si Hitesh ng solusyon para dito. Sinaliksik niya kung aling mga negosyo ang maaaring mag-apply para sa mga nasabing kemikal
at nakolekta ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Pagkatapos ay naghanda siya ng mga pekeng papeles sa negosyo at nakuha ang mga kemikal sa pamamagitan ng paglalapat ng mga pekeng dokumentong ito. Saka ay nagsimula ang totoong laro na kinabibilangan ng isa pang pagtapos ng tao, ang ina ni Kamalkant na si Sharda Devi. Ibig sabihin ang biyanan ni Kajal. Hanggat nabubuhay ang biyanan, hindi maaaring manahin ni Kajal ang buong ari-arian ni Kamalkant at hindi niya rin makakasama si Hitesh. Kaya nagpasya silang unti-unting lasunin ang mag-ina gamit ang napakadelikadong kemikal na ito at isagawa ang perpektong tahimik na pagtapos ng tao. Nagsimula ang buong pagsasabuatan ni Kajal nang bumalik siya sa bahay ng kanyang asawa noong June 2022 sa utos ng kanyang mga kamag-anak. Ngayon ang asawang si Kamalkant, ang asawang si Kajal, ang kanilang dalawang anak at ang biyanan ay naninirahan ng magkasama. Sa kanyang pagbabalik, sinimulan ni Kajal ang paghahalo ng arsenic at thallium sa pagkain, tubig at gatas ni Sharda Devi at Kamalkant. Pagkalipas ng ilang buwan noong July 2022, nagsimulang magpakita ng epekto ang lason. Si Sharda Devi ay nakaranas ng matinding pagsusuka at pananakit ng tiyan. Hindi nakatulong ang medikal na paggamot at binawian siya ng buhay sa ospital noong August 13, 2020. Ang katawan ni Sharda Devi ay mayroon ding mataas na antas ng arsenic at thallium, ngunit walang sino man ang naghinala at ang kanyang pagkawala ay itinuturing na natural. Parehong sina Sharda Devi at Kamalkant ay nilason ng sabay-sabay, ngunit dahil sa edad ng biyanan mas mabilis siyang nalagutan ng hininga. Sa pagkawala ng kanyang biyanan, lumago ang kumpiyansa ni Kajal. Sa pag-aakalang si Kamalkant ay matatapos rin sa parehong paraan nang walang sino mang maghihinala na ito ay hindi isang natural na pagkamatay kundi isang tahimik na pagtapos ng buhay. Nang wala na ang kanyang biyanan, din nagdagan ni Kajal ang dosis na ibinibigay niya kay Kamalkant na napatunayang pinakamalaki niyang pagkakamali. Ito ay humantong sa katawan ni Kamalkant na magkaroon ng 400 times na normal na dami ng arsenic at 365 times na normal na dami ng thallium. Ang test report na ito ang nakakuha sa atensyon ng senior doctor na nagbunsod sa kanyang maghinala na siyang nagpalitaw sa katotohanan. Sa wakas, inaresto ng pulisya sina Kajal at Hitesh para sa dalawang pagtapos ng tao at sinimulan ang mga paglilitis upang matiyak na matanggap nila ang pinakamataas na parusa. Bagamat nahuli sila at nakulong, dalawang inosenteng buhay ang nasayang dahil lamang sa pagiging gahaman ng dalawang taong naglalaro ng apoy at ang buhay ng dalawang bata ay nahuhulog sa kadiliman na hinding-hindi masusuklian. Ngayon umaasa na lamang ang mga kaanak ng biktima na ang dalawang batang naiwan ay magkakaroon ng magandang buhay sa hinaharap at umaasang sina Kajal at Hitesh ay hinding-hindi na muling makalalabas pa ng bilangguan.